Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Pagkahagip ng SUV sa dalawang individual na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nahuli kam! Bagyong Maymay na nalasa sa Ilocos Sur matapos mag-landfall sa bayan ng Magsinggal. Isang kainan sa La Trinidad Benguet natabunan ng gumuhong lupa. 3 katao natrap. At ilang lugar sa Hilagang Luzon binaha dahil sa pag-ulan. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, nanalasa ang bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur matapos itong mag-landfall sa bayan ng Magsinggal. Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang assessment ng provincial government, ganoon din ng iba't ibang LGUs para malaman kung gaano nga ba kalawak ang danyos na iniwan ng bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur. Mag-aalauna ng madaling araw nang maranasan ng malakas na hanging dala ng bagyong Maymay sa Ilocos Sur. Lumaylay ang ilang kable sa kalsada na agad namang inayos. Malakas kasi ng hangin. Lumaylay po ma'am, kaya inaayos po namin para may internet po yung mga tao dito. Magdamag na nakabantay ang mga opisyal ng barangay para agad makaresponde sakaling kailanganin. Talagang binabatay dyan. Kung sakali mo may problema, di pwedeng makaresponde sa mga pulis. Alas 2 ng madaling araw nang mag-landfall sa Magsinggal, Ilocos Sur ang bagyo. Nasira ang bubong ng ilang kabahayan sa barangay Puro. Nasira rin ang ilang bangka. Natanggal yung mga bubong, hindi kayo makatulog kasi pumapasok yung tubig, yung ulan. 8 barangay sa bayan ang walang supply ng kuryente. Kagabi lang ma'am, walang kuryente. Hanggang ngayon, mahirap ma'am. Panganib kagabi. Kaninang umaga po marami pong barangays na wala pang kuryente. Pero yung iba po kasi na-restore na. So bale ngayon as of 12/3 po, mga 8 barangays na lang po yung walang kuryente. Hanggang tuhod na bahang naranasan sa barangay Borono, Tagudin, Ilocos Sur. Humupa rin ang baha matapos ang ilang oras. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa probinsya. 67 pamilya ang nilikas sa mga evacuation center. Malakas at matataas pa ang mga alon sa baybayin. Nalubog sa bahang ilang palayan. Pinakabinabantayan ngayon ng PDRRMO ang Amburayan River. Patuloy kasi ang pagtaas ng antas ng tubig. Ang nakita namin na may pagtaas ng tubig ay nasa yellow and orange warning yung Amburayan River, so yun sa Tagutin or sa malapit sa La Union. So yun yung monitor namin ngayon kasi tumataas pa yung level ng water dito sa Amburayan River po. Especially nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa Narvacan, Ilocos Sur. Dahil sa patuloy na pag-ulan, naka-standby pa rin ang kanilang mga rescue equipment kung sakaling kakailanganin. Ilang kalsada sa Quirino ang hindi madaanan dahil sa baha. Nasira rin ang isang footbridge na gawa sa kahoy. Mahigpit na binabantay ng antas ng Abra River. Pinag-iingat ang mga residente dahil sa patuloy na pag-ulan. Nakapagtala ng landslide sa barangay Urzadan, Suyo, Ilocos Sur. Humambalang sa kalsada ang mga lupa at bato na galing sa bundok. Nagsagawa rin agad ng clearing operations. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pang insidente ng landslide. Chris, sa mga oras nga na ito ay maayos na umaliwalas ng panahon sa malaking bahagi sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa katunayan, dito sa bayan ng Magsinggal kung saan naglandfall ang bagyong Maymay, nitong tanghali lamang ay maaraw na, napakaganda na ng panahon. Sa ngayon, Chris, tuloy-tuloy yung power restoration na ginagawa ng electric cooperative, especially doon sa 8 barangay na nawala ng supply ng kuryente dahil nga sa napakalakas na hanging dala ng bagyong Maymay. Samantala, ayon sa PDRRMO, nakauwi na rin sa kanilang mga bahay ang nasa 67 families na lumikas kagabi. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Naglandfall na sa Ilocos Sur ang bagyong Maymay alas 2 ng madaling araw kanina. Ngayong hapon, huling namataan ang sentro ng bagyong Maymay sa vicinity ng Gamu, Isabela. Ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagtawid nito sa mga kabundukan ng Northern Luzon hanggang sa makarating sa dagat na sakop ng Isabela. Inaasahang hihina rin ito bilang isang low-pressure area at yung mga natitirang kaulapan ay sasama na sa sirkulasyon ng bagyo sa labas ng PAR na may international name na Dolphin. Sa latest bulletin ng Pag-asa, may nakataas pa rin na wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora. Bukod sa epekto ng bagyong Maymay, patuloy ding magpapaulan ng habagat, lalo na kapag lalo itong pinalakas ng bagyong Dolphin sa labas ng PAR. Sa datos naman ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May matitinding ulan pa rin, lalo na sa Cagayan Valley, Ilocos Region at Zambales. Maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Bilang ng evacuees sa La Union nadagdagan pa ayon sa provincial government dahil sa nararanasang pagbaha. Tutukan sa report. Binahang ilang lugar sa La Union dahil sa pag-ulan na bunsod ng habagat at bagyong Maymay. Kabilang sa mga binahang San Fernando City, may pagbaha rin sa Bawang, Nagilian, San Juan at San Gabriel. Pero ngayon po ay nagsusubside naman na po yung pagbaha po dahil medyo humina naman na po yung pag-ulan na nararanasan po natin dito, ma'am, sa province. Tuloy-tuloy ang clearing operation ng mga otoridad. Gaya sa Agoo, La Union, tinanggal ang mga humambalang na punong kahoy sa kalsada. Tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa San Fernando City. Bago pa man maranasan ang bagyong Maymay, tuloy pa sa paglikas sa mga residenteng nakatira sa coastal barangay ng San Fernando City, La Union. Nagkasya sila sa mga nakahandang tent sa mga evacuation center. Mayat-maya sila kung i-monitor ng mga opisyal ng barangay at ng city government. Ayon sa PGLU, nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa probinsya. Nadagdagan pa po yung mga naitalang mga evacuees po natin sa iba't ibang evacuation centers dito sa province po, ma'am. Meron pong 821 families or katumbas po ng 2,357 individuals ang pansamantalang nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Meron din pong 476 na pamilya o 1,470 na individual ang nagstay po sa kanilang mga kamag-anak or outside evacuation centers. Kabuang 5,240 na pamilya sa probinsyang naapektuhan ng bagyong Maymay. Sa ngayon, 4 na barangay ang walang supply ng kuryente. Kasama si Ron Alice Tritaniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At dahil pa rin sa pag-ulang dulot ng bagyong Maymay, 40 barangay sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman lahat ng local DRRMCs ay nakahanda na kung sakaling kailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, nananatili sa above normal level ang Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan. Nasa above normal level na rin ang Kayanga River sa San Fabian. Nananatili naman sa below normal level ang Sinukalan River at Santa Barbara at Banyaga River sa Bugalyon. Nasa 6.4 feet above normal level po tayo as of 11 a.m. today. Paalala namin na makipag-ugnayan lagi sa inyong mga barangay officials at wag na po sana nating hintayin na tumaas palalo yung tubig. Nasa 40 barangay sa probinsya ang nakararanas ng pagbaha. Mahigit 6,500 na pamilya ang apektado. Isa sa mga binabaha ang barangay Lasip sa Kalasyaw. Lampas tuhod ang baha rito. Sanay na raw ang mga residente. Malang tubig, Kasi nabababad ka. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. hindi kayo mag-evacuate, sir. Hindi. Dito na kayo. Doon lang sa bahay namin, matas, hindi naman nakukuha.
Ayon sa Barangay Council ay may dike sa likurang bahagi ng kinatatayuan ko ngayon. Kaya naman nakapagtataka kung bakit binabaha itong lugar na ito. Sa isinagawang assessment ng Barangay Council, natuklasan nila na mayroon palang tagas yung floodgate dito sa naturang dike. Kaya naman dumediretso dito sa lugar na ito yung tubig mula sa ilog. Nakamonitor ang opisyal ng barangay sa sitwasyon. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kaukulangan ng drainage. Inilagay sa ligtas na lugar ang mga alagang baboy ni Nanay Florentina. Baha dito sa sa palaglagyan namin po. Kaya tinaas namin, siyempre magkakasakit yung baboy. Kanya-kanyang taas din ang gamit ang ilang residente sa barangay Lasip, Dagupan City. Yung nakaraan na bagyo, ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganun din ang taas po dito nung nakarang bagyong. Sa Mangaldan, nag-iikot ang MDRRMO sa barangay tributaries ng Angalacan River upang mabantayan ang sitwasyon nito. Sa may Lambo, tinitignan din namin yung mga irrigation dito na kung minsan ay mga ganitong pag-ulan ay underwater para ma-monitor din po. Chris, dito naman sa barangay Lasip Chico sa Dagupan City ay umaabot na hanggang bewang ang antas ng tubig. Kaya yung ilang mga residente napipilitan na gumamit itong tinatawag nilang lamo o yung balsa. Katulad na lamang ng makikita dito sa aking gilid. Ayan, ito po yung ginagamit nila para makarating at makauwi sa kani-kanilang mga bahay. Sa paglilibot natin dito kanina, Chris, napansin din natin na talagang halos lahat ng kabahayan dito ay pinasok na ng tubig baha. Inaasahan pa nila na kapag magtutuloy-tuloy itong pagulan bukas ay baka lampas tao na yung antas ng tubig. Kaya naman ang ilan sa kanila napipilitan na rin lumikas sa kanilang mga bahay. Samantala, Chris, ngayon ay nakataas pa rin ang gale warning sa coastal areas ng Pangasinan at ipinagbabawal pa rin po ang mga water-related activities. May mga ilang probinsya at bayan na rin na nagsuspinde ng klase para bukas. Katulad na lamang po ng probinsya ng Benguet, ang Dagupan City, Mangaldan, Pangasinan, San Carlos City, Pangasinan, Bugalyan, Pangasinan, Magsingal, Ilocos Sur at San Fernando City, Pampanga. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sugatan ang dalawang menor de edad matapos na mahagip ng SUV habang naglalakad sa gilid ng kalsada sa Sitio Upper Tram, Barangay Ukab, Itogon, Benguet kahapon. Tumilapon ang mga biktima pero imbes na huminto, nagpatuloy sa pagpapatakbo ang driver ng SUV. Sa pamamagitan ng CCTV backtracking, natukoy ng Itogon Police ang driver ng SUV na ngayon nasa kustodiya na ng pulisya. Dinala sa Baguio General Hospital ang mga biktima. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa driver. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang driver pati na ang kaanak ng mga biktima. Huli naman sa akto ang isang lalaki na nagnanakaw ng alimango sa isang palaisdaan sa barangay Kanawalan, Binmalay, Pangasinan. Sa ulat ng Binmalay Police, kinilala ang sospek na 24 anyos na residente ng barangay Karael, Dagupan City. Nagsasagawa ng routine inspection ang may-ari ng palaisdaan nang maaktuhan ng sospek. Kaya agad niyang hinuli at dinala sa barangay saka dinala sa pulis. 3 malalaking alimango na nagkakahalaga ng 1,000 piso ang nakuha sa sospek. Maharap sa kaukulang reklamong sospek na wala pang pahayag. Ilang kabahayan sa barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Narito ang report. Perwisyo sa ilang residente ng Purok 7, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan ang baha na dulot ng nararanasang pag-ulan. Pahirap din ang baha sa mga motorista. Nangangamba tuloy ang ilang residente sa sakit na posibleng makuha nila sa baha. Lubak-lubak po yung daan. Tapos wala pong daluyan ng tubig. Sana po ma-aksyonan. Naglagay ng sandbags ang mga opisyal ng barangay upang may madaanan ng mga residente. Pero nasira rin kalaunan dahil sa baha. Talagang baha, totally baha yung sa daanan nila. So, nag-request sila sa amin ng paving blocks. So yun talaga, gagawa kami ng paving blocks kasi kawawa. Talagang lubog yung nila, dadaanan nila.
Wala raw maayos at sapat na drainage system sa lugar kaya mabilis maipon ang tubig. Umaasa ang Barangay Council na tugunan ng probinsya ang hiling na magkaroon ng drainage system sa nasabing purok. Nag-request na po kami sa Sangguniang Panlalawigan ng drainage system. Bali around mga 200 to 300, more or less 200 to 300 meters. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 2 lalaki ang nasawi habang isa ang nakaligtas matapos matabunan ng landslide sa isang kainan sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Ayon sa pulisya, naisalba ang isang individual na agad isinugod sa ospital habang idineklarang dead on arrival ang 2 iba pa. Nag-abiso na ang mga otoridad sa paglikas ng mga residente sa kalapit na lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang DSWD car upang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng mga biktima. Mga insidente ng rockfall at landslide patuloy na naitatala sa Cordillera. Tutukan sa report. Patuloy na nakaaapekto ang habagat at bagyong Maymay sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Region. Sa Kalinga, iniulat ng DPWH na 1-lane passable ang bahagi ng kalsada sa Barangay Bugnay at Luplupa sa Tinglayan dahil sa soil collapse. Ang Balbalan Pinukpok Road sa Taga Pinukpok kung saan nagka-landslide ay 1-lane passable na matapos ang clearing operations. Sa Mountain Province, hindi rin madaanan kanina ang kalsada sa Barangay Talubin, Bontoc dahil sa unstable slope. Hindi rin madaanan ang Mountain Province Nueva Vizcaya Road sa Sitio Finao, Barangay Samoki, Bontoc dahil sa mud flow. 1-lane passable na ang kalsada sa Sitio Agadchang, Barangay Betwagan sa Danga at Sitio Purag, Barangay Banaw, Natonin. Sa Benguet, 1-lane passable na ang Governor Dangwa Road sa Barangay Ampusungan, Bacon matapos ang clearing operations ng DPWH at LGU. 2-lane passable na rin ang Marcos Highway sa Sitio Kaukalan, Taloy Sur Tuba at Cosalan Road sa Bila Bocod matapos ang mud flow. Nananatiling 1-lane passable ang Benguet Nueva Vizcaya Road sa Sitio Bangaw at Sitio Buas sa Bocod dahil sa soil collapse, soil erosion at natumbang puno. Naglabas din si Benguet Governor Melchor Diclas ng kautusan na pansamantalang nagsususpinde sa lahat ng small-scale mining, quarrying, river-related activities at tourism activities dahil sa masamang panahon. Samantala, umabot na sa kalsada patungong Strawberry Farm ang baha matapos tumaas ang tubig sa Bolo Creek, La Trinidad. Ilang pananim ang nalubog sa baha. Nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa Pipingyo, Barangay Lubas upang maibalik ang road accessibility at mailikas sa mga apektadong residente sa mga evacuation center. Dahil sa mataas na antas ng tubig at malakas na agos ng Antamok River, hindi na madaanan ang Luneta-Luwakan Proper Junction sa Barangay Luwakan sa Itogon. Sa Baguio City, pansamantalang isinara ng LGU ang lahat ng pampublikong parke sa lungsod, maliban sa Burnham Park ngayong araw habang nararanasan ang masamang panahon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Dengue Watch, mahigpit na isinasagawa ng CHD-1 ngayong nararanasan ang pag-uulan. Sundan sa report. Mahigpit ang monitoring ng DOH Region 1 sa dengue cases sa rehiyon kasabay ng nararanasang pag-ulan. Sa Dagupan City, 3 barangay ang mahigpit na minomonitor ng otoridad matapos makapagtala ng kaso ng dengue. Na-monitor natin is si Tebeng, Mangin at saka si Karanglaan. Pinapunta natin yung sanitary division natin para tignan sila. Papalinis po tayo, nagpapamisting po tayo, tapos yung larvicidal ni tinatawag. Nagsasagawa ng misting at larvicidal operation ng City Health Office sa mga barangay at paaralan. Nagpapatuloy rin ang kanilang fever at rash monitoring sa syudad para mabantayan ang mga posible pang sakit maliban sa dengue. Moment man na may ma-report na nilalagnat, ini-encourage po natin yung mga iyon na magpa-check up. Kasi nga, pwedeng dengue yan eh. Kaya ang isa sa mga chine-check up natin pag nagka-fever ay ang dugo. Inihikayat ng Health Authority ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa dengue. Ang 71 anyos na si Nanay Aurora, madalas maglinis sa kanilang bahay at tindahan sa takot na matamaan ng dengue lalo na ang 3 batang kasama niya sa bahay. Oo, palaging maglinis para hindi pamugaran ng mga lamok. Itatapon na lang. Ugaliin daw lagi ang 40s o ang taob, taktak, tuyo at takip. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Good news para sa ilang kababayan nating nasa sektor ng transportasyon. Mula sa 10 piso, itataas sa 12 piso ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
Ayon sa Malacanang, epektibo yan simula August 15 para sa mga jeepney at UV Express. Alinsunod yan sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Oras na ipatupad, 1,800 pesos kada linggo ang mapapakinabangan ng mga tsuper. Ang pagtaas sa fuel discount ay resulta ng pagpupulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama na ang mga kalihim ng gabinete noong Martes. Arestado ang 39 anyos na lalaki sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Talavera, Nueva Ecija. Nakuha sa sospek ang 11 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 75,000 pesos. Nabawi rin sa sospek ang 500 pisong ginamit na marked money. Naharap sa kaukulang reklamo ang sospek na wala pang pahayag. Ilang lugar sa Central Luzon ang lubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Narito ang report. Binaha ang ilang barangay sa Macabebe, Pampanga dahil sa epekto ng habagat at bagyong Maymay. Pinasok ng baha ang ilang kabahayan sa barangay San Vicente. Nahirapan sa baha ang mga residente at motorista sa barangay Tilaksan. Umapaw ang ilog sa barangay Saplat David kaya lalo pang tumaas ang baha sa lugar. Sa pinakahuling tala ng PDRRMO, 14 barangays na Macabebe ang nakararanas ng pagbaha na pinalalalapan ng high tide. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon. Nasa 172 na residente sa Zambales ang lumikas dahil sa nararanasang pag-ulan na epekto ng habagat at bagyong Maymay. Mula sa barangay San Vicente sa Palawig, barangay Malabon at Pamibian sa Candelaria at barangay Kanaynayan at San Fernando sa Santa Cruz ang mga lumikas na residente. Iniulat din ng mga otoridad na isang bahay ang bahagyang nasira sa barangay Pamonoran, Santa Cruz matapos mabagsakan ng puno nitong Miyerkules. Alinsunod sa Memorandum Circular No. 122 na ibinaba ng Malacanang, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Zambales ngayong araw. Patuloy na nararanasan ng maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pag-ulan sa Cabanatuan City ngayong araw dahil sa epekto ng habagat at bagyong Maymay. Suspendido rin ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija ngayong araw. Ang ilang evacuees nananatili pa rin sa evacuation center matapos maapektuhan ng pagbaha ang kanilang lugar. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Bumubuo ang Department of Energy ng task force na mag-aaral kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Ayon sa ahensya, kasama nito ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, mga electric cooperative at distribution utilities. Kailangan daw munang matukoy ang mga technical at non-technical contributor ng system loss bago ito mahanapan ng solusyon. Aminado ang DOE, hindi pwedeng isang bagsakan o basta-basta ang pagtanggal sa system loss charges dahil iniiwasang malugi ang mga cooperative. Pinag-aaralan ngayon ang posibleng unti-unting pagtapyas sa system loss charges hanggang sa tuluyan itong matanggal. Umaapila ang DOE sa publiko na bigyan ito ng panahon. Bahagyang bumagal ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation na 6.2% nitong nakaraang buwan. Mas mabagal yan sa 6.4% inflation noong Hunyo. Kabilang sa mga nakadagdag sa pagbagal ng inflation ang transportation, partikular sa presyo ng gasolina at pamasahe sa tricycle. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang mga serbisyo sa edukasyon, pati na rin sa pagbagal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa mga restaurant at accommodation services. Sa Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, inusisa ni Senator Judge Raffy Tulfo ang testigong si Roderick Wamil. Kung wala raw bang conflict of interest sa panig ni Defense Counsel Attorney Michael Poa, gayong kasama siya sa pulong sa COA noong 2023 patungkol sa confidential funds ng OVP.
Tugon ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi may tuturing na conflict of interest ang pagiging Defense Counsel ngayon ni POA at pag-attend sa meeting noon sa COA. Ani Escudero, hindi naman daw si POA ang may kaso, kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya nag-rest na ng case niya si Tulfo. Tinanong naman ni Senator Bam Aquino kung bawal ba ang paggamit ng alias sa mga resibong isinusumite sa COA. Sagot ni Wamil, silent ang joint circular ng DBM-COA patungkol dito dahil walang provision tungkol doon. Kaya naman hindi raw nasasabi ng COA kung totoong pangalan ba ang isinumite sa kanilang acknowledgement receipt. Sa iba pang balita, Digital TV Summit inilunsad ng DICT para mapaghandaan ang pag-switch sa digital TV sa buong bansa. Narito ang report. Isinagawa sa Cebu ang Philippine Digital TV Summit na inilunsad ng gobyerno para pag-usapan ang shift papuntang digital television mula sa analog dito sa bansa. Sumali sa aktibidad ang GMA Network. Ipinaliwanag ang mga paghahanda sa transition. Sa inilunsad na Philippine TV Summit, pinagsama ng Department of Information Communications Technology o DICT ang iba't ibang stakeholders sa broadcast industry at mga ahensya sa gobyerno. Pinag-usapan ang migration na gagawin dito sa bansa mula sa analog television para sa digital TV na ipinatutupad na sa iba't ibang bansa. Ayon sa DICT, mahigit 10 o 15 taon na nga ang nakaraan nang ipatupad sa ibang mga bansa ang migration, kaya napapanahon na para sa Pilipinas. Ano different? Yung digital broadcast frequency, less prone to noise. Yung analog, kasi, makita nyo pag nanonood kayo ng TV, gumaganon. Pag digital ka, pwede ka na magsingit ng mga emergency broadcast warning. Ayon sa gobyerno, isasagawa ng phase-by-phase ang transition na sisimulan sa Metro Manila. Pangako ng gobyerno, kahit may transition, walang maiiwang bahay at TV user dahil importanteng parte pa rin sila ng switch na mangyayari. Inanunsyo ng GMA Network na may 36 na itong digital TV station sa buong bansa. Ayon kay Senior Vice President at Engineering Head Elvis Ancheta, nagpapatuloy ang trabaho para mag-comply ang direktiba ng pamahalaan. Even better na digital images and sound. But not only that, they will have more channels. And most importantly, if eventually the EWBS is activated, and we are so willing to pipe it out, for GMA we are ready. Isa sa ipatutupad ng Digital Terrestrial Television Broadcasting o DTTV ang pag-provide ng emergency warning broadcast system para sa mga tao. Sa booth ng Kapuso Network, ipinapakita ang proseso nito kung paano ipalalabas sa TV ang warnings at alarm signals sa isang lugar para maipaalam sa mga tao at maabisuhan sila sa anong gagawin. Kahit na nagka-off ang TV, basta lang daw nakasaksak ito at operational ang digital TV box o afford the box, gaya ng sa GMA, pwede pa rin makatanggap ng warning at alarm broadcast, biglang gagana ang TV para ipaalam ang warning. By readiness, we are ready to distribute the EWBS. Apart from our very own content, etc., we are ready to do the EWBS distribution. But do take note that the message will come from the government agency responsible. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.